Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Matapos ang pahayag ni BBM na dapat maghanda ang bansa sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan, hindi may iwasang madama ng marami ang bigat ng mga imahe ng digmaan, lalo na ng mga Pilipinong may sariling trauma mula sa nakaraan. Sa halip na makita ang Pangulo sa mahabang negosasyon o seryosong back-channel talks para pigilan ang tensyon, ang nakikita lang ng publiko ay photo op sa nasirang tulay, dagdag EDCA sites, at mga pasimpleng bira laban sa China. Madaling magmukhang matapang sa entablado ng politika, mas mahirap ang trabahong walang kamera, ang mabusising paghabi ng kapayapaan. Pero yun nga ang hindi nakikita. Kasabay ng takot na dala ng handa sa gyera, remark, sumulpot sa social media si Vice Ganda, bitbit ang jet ski holiday, joke, isang patama sa water cannon incident sa West Philippine Sea at banat sa mga DDS. Tawanan ang crowd, trending ang clip. Pero sa ilalim ng kilig sa punchline, lumulutang ang tanong, tapang ba ito o purong performance? Kasi madaling magpatawa kapag alam mo ng kakampihan ka ng audience. Mas madaling tumira ng politiko na matagal ng punching bag ng kabilang kampo kaysa silipin ang sariling salamin, gaya ng make-up line na gawang China habang binibira ang Chinese aggression, o ang promo para sa e-gambling app matapos sabihing winawasak ng sugal ang pamilya. Kung tutuusin, may pagkakapareho sina BBM at Vice na ayaw nilang aminin. Pareho silang nabubuhay sa stage effect. Isa para panatilihing tensyonado ang masa, isa para patawanin ito. Parehong umaasa sa malinaw na kwento para hawakan ang atensyon, at parehong bihasang mag-iwan ng espasyo sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Ang problema, kapag tinanggap ng tao ang show bilang katotohanan. Sa gyera, tayo ang magbabayad ng buhay, sa biro, tayo ang mag-aayos ng sugat na iniwan sa komunidad. Sila, safe sa opisina o backstage. Ang maganda, hindi na basta palakpak lang ang sagot ng publiko. Ang dating tuloy-tuloy na clapping emojis, ngayon napapalitan ng pushback, fact-check threads, screenshots ng dating pahayag na bumubuko sa pagkukunwari. Kung noon ay pinapanood lang natin ang palabas, ngayon handa na tayong maghagis ng digital na 2 pisong barya sa entablado, tuwing nakikitang inuulit-ulit lang tayo ng parehong lumang script. Kaya kung ang mga lalaking nasa kapangyarihan ay nahuhumaling sa gyera dahil madali itong intindihin, at ang mga komedyante ay nahuhumaling sa kalokohan dahil madali itong ipatawa, ano ang tawag sa mga taong patuloy na pumapalakpak? Marahil, gaya ng sabi sa isang lumang aklat, sa haba ng panahon ng panlilinlang, dumating na tayo sa puntong kaya na nating makita kung sino ang tao, sino ang baboy, at oo, sino ang kabayo. Samantala, matapos panoorin ang concert ni Vice Ganda at Regine Velasquez, diretsahang nagbitaw ng 2 punto si Daryl Yap. Una, hindi siya na-offend sa jokes ni Vice kahit hindi siya natawa, dahil iyon ang tatak ng komedyante at malinaw ang target audience. Pangalawa, mas matalim ang banat niya sa mga pinks at ilang BBM supporters sa issue ng free trip to The Hague, na ani ay hindi libre mula ICC kundi mula mismo sa bulsa ng mga Pilipino. Para kay Yap, mas nakakatawa ang katotohanang hinastusan pa ng bansa ang pagpunta ng isang matandang may sakit para gawing biro. Aniya nito sa kanyang buong pahayag ay, maraming nag-uudyok sa akin na magsalita patungkol sa performance ni Vice Ganda sa concert nila ni Miss Regine Velasquez, kaya minabuti ko ng panoorin, kasi parang pinahiran ng chili oil ang singit ng mga nakapaligid sa akin at gusto akong mag-react. 2 points. First point, as a writer, a director, a performance creative, hindi ako na-offend sa material, hindi ako natawa pero hindi ako na-offend, kasi yun ang brand ng humor niya. Maaaring ayaw mo pero kasi hindi para sa iyo yun. Malinaw ang purpose nun, at dahil lumaki na, tagumpay sila. Second, sa palagay ko ito yung nagmamatter. Kasi di ba majority ng pinks ay fact-checkers at panggap na honest at laging nasa tama, mali itong free trip to The Hague by the ICC. Kasi hindi naman pera ng ICC ang ginamit sa trip na yun, pera ng Pilipino. Itong mga pinklowans at BBMs na sinabi niya ang umayos ng trip to The Hague, so free yun by the Filipino people. Yung bansa natin ang joke, hinastusan at nagsuko ng matandang may sakit, para lang may mapagtawanan. At yun ang nakakatawa.
sabi naman ni Flat Shake Eye. If this is true and you are a franchisee of McDonald's, this could be an alarming cause. Dapat may terms and conditions sa mga product endorsers na bastos like VG. He seemed becoming a liability to the franchisees of McDo. Mahiya ka naman. He will always be the bully who camouflages as mentor of good character in his noontime show. But outside of the cameras, he does or doesn't know it, but he bullies people for their appearance, scent and aura. He makes them a laughingstock on national TV, making them a butt of jokes, thinking he can get away with it easily because he feels he is a bigger celebrity. He loves correcting his co-hosts for the slightest mistakes. But what about himself? That day he makes jokes on people to elicit laughter is the day his creative juices have dried up. Is he frustrated? From the looks of it, yes, because he can no longer make people laugh with natural jokes. He has to put people down and shame them so he can make his idiot audiences laugh dry. Is that an achievement? No, because deep down himself he knows his comedic career is sagang. And time will reveal soonest what a lonesome loser he is in actual life. You may have stuck millions in wealth, but you are as empty as a dried up well. The legacy you leave when you are unalive will make people cringe at the thought of you. Truly you are an ugly hypocrite that once stumbles on Philippine cinema. The unloved who wants to be loved. Samantala, ang issue ni Vice Ganda ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer mula sa Frontera Online na si Mariah Salvador. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Hello everyone, Cherry Salvador for Frontera Online from Zamboanga. So itong video na to ay para sa'yo, Vice, na ewan ko kung saan ang ganda. Okay? So siguro Vice na makinig ka. Siguro narinig mo na, nasabi na sa'yo, nabasa mo na, lahat ng pambabash sa'yo, na ikaw ay bastos, na ikaw ay walang respeto, na ikaw ay hindi komedyante, talagang bully lang, na ikaw ay pangit, kabayo, and everything, right? Pero ako, ito ang sasabihin ko sa'yo. Ang ginawa mo ay hindi lang pambabastos o walang respeto. Ang ginawa mo ay isang walang puso. Pero sa bagay, wala ka namang puso eh. Ha? Paano ka ba sumikat? Paano ka sumikat? Sa panglalait ng mga kasama mo, di ba? Isipin mo, paano ka nag-umpisa? Talaga bang nagsusulat ka ng mga stand-up comedy, mga script or anything? Wala. Outright, then and there, mumurahin mo, laitin mo, kung ano-ano gagawin mo sa mga kasama mo para magpatawa ka. Di ba? Kaya sa'yo, siguro, this is just normal. This is just normal na ganyan ka. Na maglait ka kahit 80 years old. Hindi yan ang punto na 80 years old eh. Hindi yan punto na ang nanay mo ay hindi 80 years old, na patawarin namin, na ano namin, wag namin ibabash kasi, no, that's not the point. The point, Vice Ganda, is wala kang puso. Dahil at the moment, sa panahon ngayon, walang nakakaalam ang itsura ng tao na ginawang maganda ang buhay namin even just for 6 years. Kung kayo, nabuisit kayo dahil nawalan kayo ng mga ano ninyo dyan, channel or whatsoever, franchise or whatsoever, wala kang pakialam. Pero kami, for 6 years, naging safe ang mga anak namin maglakad sa daan dyan sa Manila, particularly mga anak ko, going after their dreams. For 6 years, within 6 years, nakita ko, kung hindi mo nakikita, kung hindi mo ginagamit, ang mga skyway, ang mga daan, ang from Cavite to NLEX, ilang minuto lang, and everything. Hindi nyo yan nakikita. Hindi mo nakikita kaya wala kang respeto. Wala kang pakialam yan sa pakawalang respeto. Kung gusto mo magsalita, magmura kung anong, that's your, right to speak. Pero ang sinasabi ko, ang pagkawalang puso mo na yung tao 80 years old, payat na hindi pa natin sigurado kung may mga ebidensya ba against him, pero nandun na siya sa 4 walls ng preso, nahuhusgahan ng ibang banyaga, nasabi natin kinidnap lang. Okay, wala kang pakialam dyan, pero ikaw wala kang puso dahil payat na yung tao, pinalitan pa ang mga gamot. Ano na lang siguro kinakain, hindi marunong gumawa ng mga pang sarili niyang
atensyon dahil ever since hindi siya natutong maggawa ng mga damit niya or anything, pero ngayon ginagawa niya. Ganyan kahirap ang matandang ito na wala naman ginawa. Ha? Andun ang matanda mag-isa, and then for 2 weeks ginawa nila ng paraan para pagbawalan ang kanyang common law wife for 21 years na hindi na siya pwedeng bisitahin ng common law wife niya na nurse, na yun lang ang tumitingin kung okay pa ba yung sitwasyon niya as a nurse. Ha? Wala kang pakialam, basta sa'yo, gamitin mo ang issue para lang magpatawa ka. Kasi baka hindi nakikita ang show ninyo. Wala nang manonood the second day. Di ba? Nung sinulat mo yung Vice, o kung ikaw ba sumulat niyan, o ikaw ba nag-isip niyan, hi na hi ka. Ha? You were so much elated. Ha? Hyper na hyper ka siguro na hindi mo maisip ang puso mo. Hindi na nasalita ang puso mo. Hindi na nagbulong sa'yo ang puso mo. Nakahayupan na yan. Palibasa mukha kang hayop. Ha? Kaya kahayupan na yan ginawa mo sa isang tao. Ha? Nakita mo ang mga tao paano nag-appreciate at paano siya kamahal, gaano siya kamahal. Pero here you are, ha? Na wala kang puso. Makakarma ka rin. Kung hindi sa nanay mo, to the last drop of your blood, makakarma yan. Nakakarma lahat. Ha? Pero siguro, hindi mo yan ma-feel eh. Kasi ang sarap ng buhay mo eh. Di ba? Ang sarap ng buhay mo. Na sobrang andun ka na sa taas. Anong worth ng ano mo? 2 billion something? Ha? Wow. Ha? Kaya ayan na, demonyo ng utak mo eh. Demonyo na. Ayaw mo mag-apologize? Well, even though if you'll apologize, wala na, damage is done. Napakita mo na sa buong mundo na wala kang puso, na kahit ang matanda ay nasa lupa na, apak-apakan mo pa. Huh? Tapos tatalon-talon mo pa, sumasayaw ka pa sa taas pag-apak-apak sa kanya. Kala mo simple lang ginawa mo, yun ang ginawa mo. Nandyan sa baba ang aming Tatay Digong na kinoconsider namin hero namin, na ikaw andun siya sa baba, tumitinga-tinga na lang dahil payat na, mga gamot, ewan natin kung ano, ha? Psychologically, emotionally, wala nang moral support, andun sa lupa. Pero ang ginawa mo, tinadyakan mo, inapak-apakan mo, sumasayaw-sayaw ka, tumatalon-talon ka sa taas. It's all fucking the same sa ginawa mo sa kanyang joke. Ha? Well, hindi ko masabi na makarma ka na kung magkaanak ka, dahil hindi ka naman siguro magkakaanak or whatever. Pero ako alam ko may Diyos. Ako ang daming nakarma sa mga ginawa kong noon. Pero I take it. Sana lang makaya mo. Makaya mo kung babalik na ang mga karma sa'yo. And only God knows why, kung if ever man babalik sa'yo ang karma na dapat para sa'yo. In short, karma is a bitch. Good luck. And may magawa. Sikat ka pa rin. But we can always cancel. We can always lahat ng mga innuendos mo, we can always stop supporting them. But for you, good luck sa mga karma mo. This is Frontera Online. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Cherry Salvador de Zamboanga. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.